Mga kapuso, maghanda ulit sa posibilidad po na mawalan ng kuryente mamaya. Kasunod po yan ang anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na isa sa ilalim ulit sa red alert ang power grid sa Luzon at Visayas. Mula po yan alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sa Luzon Grid. Alas 5 ng hapon hanggang alas 9 naman ng gabi sa Visayas Grid. Ibig sabihin po ng red alert, hindi sapat ang supply ng kuryente sa demand. Kaya karaniwang nagpapatupad ng rotational brownout. Isa sa ilalim naman sa yellow alert ang Luzon Grid mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Sa Visayas naman, yellow alert mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Ibig sabihin po ng yellow alert, manipis ang reserbang kuryente. Kaya posibleng magkulang rin ang supply kung magka-emergency. Sabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan sa panayam po ng Super Radio DZBB, ilang planta at transmission lines ang nagkaaberya kaya nagkakaproblema sa supply. Nasawi sa sunog sa Caloocan ng isang residenteng bedridden. Humigit kumulang 30 pamilya naman ang nasunugan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Habang tinitiis ang ilang oras na brownout, binulabog ng sunog ang mga residente ng Barangay 145 Bagong Baryo, Caloocan, mag-alas 10 kagabi. Dali-dali silang lumikas. Nagkukumahog na mailigtas ang kanilang mga kaanak, alagang hayop at mga gamit. Tila gumuho ang mundo ng pamilya ni Ana. Hindi niya tunay na pangalan. Nilamon kasi ng apoy ang kanilang bahay, kung saan natrap ang 50 taong gulang niyang tita na bedridden. Trinay ko naman buhatin yung tita ko eh. Hindi ko lang talaga siya kaya lapitan kasi nga malaki na yung sunog. Trinay ko naman siya buhatin. That time trinay ko naman takpan or buhusan. Hindi ko talaga kaya lapitan. Trinay ko naman siyang isalba. Hindi ko rin talaga kaya. Hindi siya talaga makalabas kasi bedridden. Hindi siya na-evacuate. Natrap na po siya. Sa lakas ng apoy, hindi rin daw niya nailigtas ang alaga niyang aso. Nagkaroon kasi ng burnout kanina daw dito and then gumamit sila ng kandila. Yun po yung alleged na pinagmulan po ng ating sunog. May mga nadamay na tao na hindi naman namin gusto. Pasensya na po sa mga nadamay namin. Wala po kami intensyon. Wala pong may gusto nung nangyari. Humigit kumulang 10 bahay ang natupok sa sunog, batay sa tala ng BFP. More or less, nasa 30 families. Usually, yung isa kasing compound na yon, maraming families dahil magkakamag-anak po yung silang mga naapektuhan doon. Nagbayanihan na rin ang mga residente para makatulong sa pag-apula sa apoy. Problem natin dito yung mga congested streets. So yun po ang number one na predicament natin dito na kung kanina naobserbahan nyo yung mga fire truck natin, halos naka one lane lang. Pero wala na makakadaan. Mas na nawalan na ng tubig, hindi na pwedeng makalabas. Inaalam pa ng BFP ang halaga ng pinsala. Sa barangay hall muna nananatili ang ilang pamilyang nasunugan. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Binatikos ni NBI Director Melvin Matibag ang warning shot ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa gitna ng tensyon sa Senado nitong Miyerkules. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni Matibag na dapat nakipag-usap ng maayos si Aplasca nang makumpirma ang NBI agents ang kanilang kausap. Tugon niya ni Matibag sa sinabi ni Aplasca sa 24 oras na nag-warning shot siya matapos hindi sumunod ang NBI agents sa utos ng Senate Sergeant at Arms na ibaba ang kanilang mga armas. Dagdag ni Matibag, magkadugtong ang Senado at GSIS at nangyari ang insidente sa common area ng dalawang institusyon. Pwede naman daw siyang tawagan ni Aplasca para magtanong kaugnay sa presensya ng NBI agents sa GSIS building. So parang pinaramdam niya, kung may armas kayo, armado rin ako. Hindi po ba? Dapat kung nagpakilala ng NBI, ang sagot ni Jaya Aplasca, o saan ako? Stand down tayo ha? O, team, stand down. Di ba? Walang magpapaputok. Pero hindi po eh.
Ang ginawa niya, nagpaputok siya. Whether or not we're going to pass it or not. Nang tanungin naman kung nasaan si De La Rosa, sinabi ni Matibag na mas mainam kung sina Senador Robin Padilla, Senate President Alan Peter Cayetano at ang Senate Sergeant at Arms ang sumagot ukol dyan. Ay kay Matibag, posibleng diversion lang ang putukan para makaalis si De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. 32 bala ang pinakawalan sa pamamaril sa Senado nitong Miyerkules ng gabi. Batay po yan sa dokumentong nakuha ng GMA News. Mahigit 20 bala ay mula po raw sa Senate Security. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Bago mag-alas 7 ng gabi, namataan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na nagsusuot ng bulletproof vest. We're going to arrest somebody inside the... Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? We are going to arrest Sino po, sir? somebody. Sino, sir? How can we do the operation with you? Please clear the area. Clear the area. Clear the area. Pasado alas 7 ng gabi, may narinig na tunog ng tila nagbabarena sa isang pinto sa Senado na patagos sa GSIS. May ginagawa lang na maintenance ng GSIS. It's not part of any security. Okay, so hindi kinakailangan na magdagdag ng pwersa o harakal, walang kailangan Wala. At paano po nyo ito nasigurado sa Engineer Daniel Esteban, sir? Sino kausap niyo? May counterpart ako sa GSIS eh. Nakuha na ng GMA News ang pagdidrill sa bahagi ng GSIS building. May mga kasama ang mga lalaki nagdidrill, kabilang ang isang nakasuot ng vest na may marka ng NBI. Pasado alas 7:40, nagtungo si Aplaska kasama ang ilang tauhan ng OSAA, Philippine Marines at pulis sa isang hallway ng Senado na papunta sa direksyon ng GSIS. Sinundan namin si General Aplaska, so pinatigil ulit kami sa hallway. Hanggang sa Narinig kami putok ng baril! May baril. Nimpa, tago. Nimpa, tago. umalingaw na ang mga putok ng baril. Nagsakto kami na bigla. Nagkaroon ng sunod-sunod na putok. Sa gitna ng putukan at takbuhan, pinatay ang mga ilaw at pinaalis sa lugar ang mga taga-media. Hanggang sa muli magkaroon ng sunod-sunod na putok ng baril. Sa compound ng GSIS, kanya-kanya ring cover ang mga taga-NBI. Nung una, di pa tukoy kung sino ang nagpaputok. Pero nakapwesto daw ang shooter sa may Senado. Gumanti ng putok ang NBI para ma-extract ang kanilang mga ahente. Pero di ito naging madali. Bandang alas 8 ng gabi, nag-livestream si Senate President Alan Peter Cayetano. This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Kasama niya roon ang ilang kapwa-miyembro ng Senate Majority hanggang sa humupa na ang gulo. At dumating sa Senado, sina DILG Secretary John V. Cremulya at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ang tensyong naganap sa mataas na kapulungan bakas pa ng unang masilip ng ilang senador na nasa loob pa ng Senado matapos humupa ang gulo. Ngayon, natakpan na ang mga salaming na butas ng mga bala at nakasarado na rin ang pinto ng fire exit kung saan narinig ang mga putok ng baril. Makikita ang itsura ng labas nito na sinasabing konektado sa bahagi ng gusali na ginagamit ng GSIS. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga pinadalang tauhan ng NBI bago mag-alas 6 ng gabi sa GSIS building. Parehong gusali kung nasaan ang Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Gusto nating linawin
Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Ang mga tauhang ito ng NBI, ang mga nakita sa video ng GMA News na may binabarena na pintuan. Paliwanag ng NBI, Yung mga suot ng tao nagdidrill, hindi naman po pang assault. Ang nagdidrill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. nang makita raw ng mga taga-Senate Sergeant at Arms ang mga taga-NBI, agad umuno silang nagbihis ng pangbakbakan at nang kumprontahin ang NBI agent, dito na nagkaputukan. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Lumalabas po sa mga ulat na kayo yung unang nag-warning shot eh. Totoo po naman po yung Mel. No? Yes. Bakit ho? Ito po ay kasama sa aming standard operation. Nakita po namin yung mga tao na armado, kaya po as part of our procedure, ay sinallenge po namin siya. Sinallenge po kung sino sila, sumugot naman na NBI agents. Pero nung sinabi namin na bakit kay armado, ibaba niyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Hindi tinukoy kung sino ang NBI agent na nagpaputok, pero isa umunong NBI volunteer ang inaresto. Base po sa atin dito sa ating initial report, ma'am, siya po ay nakuhaan ng unidentified pa po, ma'am, kung anong firearm yun, ma'am. Waiting pa po tayo sa result po ng SOCO. Wala pong kasalanan ng asawa ko. Wala po yung baril. Sa mga taga-NBI, maawa po kayo. Tulungan niyo po asawa ko. Huwag niyo pong babayaan. Kayo lang po pag-asa niya. Ayon sa kanyang abogado, volunteer lang siya at hindi regular na empleyado. Siya po ay driver nga daw talaga. Isa po sa mga agent doon ng NBI. So, yun po, siya ay non-operational. Hindi rin anya sa Senado na aresto ang volunteer kundi sa bahagi ng GSIS na katabi ng Senate office. Hinahanap niya daw po yung bag na naiwan. Ang sabi naman po niya ay nag-coordinate siya with the security ng GSIS para tulungan siya hanapin yung bag na naiwan. Siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Nauna nang sinabi ng NBI na wala silang tao sa loob ng Senado. Pero ayon kay Senator Amy Marcos, hindi ito totoo. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Tumanggi magsalita ang arestado pero ayon sa kanyang abogado, Wala po siyang sinabing ganun. Hindi siya operatiba, so hindi rin po siya looped in sa mga ganyang bagay kung ano talaga yung instructions. PNP ang mangunguna sa investigasyon tungkol sa nangyaring gulo sa Senado, kasama sa aalamin kung sino-sino ang mga gumamit ng baril. Nasa 10 ang hinihinalang sangkot sa putukan. Of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA News.